Hindi lumaki. Madalas na pagkakasakit, mali. Hello mga kanutrisyon! Ang stunting ay ang pagkabansot ng isang bata, ibig sabihin ang kanyang haba o ang kanyang taas ay hindi naaangkop para sa kanyang edad. Sa buong Pilipinas, isa sa bawat 3 batang Pinoy na wala pang 5 taong gulang ang bansot. Nakakalungkot, hindi ba? Sa Metro Manila naman, isa sa bawat 4 na bata na wala pang 5 taong gulang ang bansot. Kapag po bansot, ibig sabihin malnourished. Ang stunting o pagkabansot ay isang uri ng malnutrisyon. Ito ay maaring dahil sa matagal na panahon ay kulang sa sustansya ang bata o madalas siyang nagkakasakit. Kaya dapat na maiwasan ang stunting sa first 1,000 days ni baby. Ibig sabihin, kailangan maibigay yung tamang nutrisyon sa panahon pa lang ng pagbubuntis ni mommy hanggang ang bata ay mag 2 years old. Po bang namamana pagkabansot? Ang pagiging bansot or stunted ay hindi namamana. Kaya kailangan, sa panahon ng pagbubuntis ni mommy, si mommy ay healthy para healthy si baby. Kapag po bansot, hindi magiging maganda performance sa school. Isang epekto ng stunting o pagkabansot ay ang pagbaba ng IQ points ng bata. Kapag si mommy ay malnourished nang siya ay nagbubuntis, naaapektuhan ang brain development ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya pagkasilang pa lang kay baby, dihado na ito kasi mababa na ang kanyang IQ points. Kung nagpatuloy ang kakulangan niya sa tamang nutrisyon habang siya ay lumalaki, siya ay magiging bansot at mahihirapan siyang makapag-aral na mabuti. Ang batang bansot ay masakitin, kaya posible rin na siya ay laging absent at mahihirapan siyang intindihin ang kanyang mga lessons. Dahil dito, maaring maapektuhan ang kanyang grades at ang kanyang school performance. Kapag natutulog po ba sa hapon ng bata, hindi po siya magiging bansot? Ang pagtulog ng bata sa hapon ay nakakatulong upang sila ay magkaroon ng sapat na oras ng pahinga na kailangan nila sa kanilang paglaki. Pero hindi ito ang solusyon upang maiwasan ng stunting. Upang maiwasan ng stunting, kailangang masiguro na ibibigay ang tamang nutrisyon sa first 1,000 days ni baby. Ito ay kailangan siguraduhin healthy si mommy sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Pagkasilang ni baby, kailangan simulan na ang pagpapasuso or breastfeeding hanggang sa kanyang unang 6 na buwan at bigyan siya ng dagdag na pagkain pagdating niya ng 6 na buwan habang patuloy ang pagpapasuso. Kailangan din ay regular siyang matimbang, no, para masukat ang kanyang haba, no, at makapunta sa health center para sa kanyang mga bakuna at iba pang mga health services. Kailangan ang pagmamahal at pag-aalaga sa mga bata. Kaya siguraduhin natin na tama ang nutrisyon at pagmamahal na ibinibigay sa mga bata sa kanyang first 1,000 days o ang kanyang first 2 years of life. Batang Pinoy, sana dahil iwas stunting, sama all. Iwas all din sa COVID-19. Happy Nutrition Month!